Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay na itong isang congressman inakusahan na itong si Pangulong Duterte pa raw ang nanggugulo dito sa administrasyong Marcos. So, bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa congressman na to na sinasabing si Pangulong Duterte pa raw ang nanggugulo sa ating bansa sa administrasyong Marcos na ito. Who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Alam mo, eto ha, makinig ka. Ikaw, pangalan nito, eto ba yung anak ni Christoph? Yung ano, yung... Parang kilala ko ito eh. Yung si artista to eh. Sino? Sabi niya, kaysa na daw tumulong sa gobyerno, nanggugulo pa sa gobyerno. Alam mo, mawalang galang na dahil di ka naman kagalang-galang sa mga sinasabi mo. Grabe ka naman. Kayo ang nanggulo sa gobyerno. True. Kayong mga congressman, sa pamumuno ni Tambaluslos, kayo ang talagang nanggulo sa gobyerno. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayos na eh. Ilang beses na sinabi ni Pangulong Duterte, suportahan natin si Pangulong Marcos, maganda ang kanyang adhikain, suporta. Ilang beses na ho yun. Nanawagan ng suporta si Pangulong Duterte. Totoo naman, 'di ba? Lagi naman sinasabi ni Pangulong Duterte, kahit si BP Sara sinasabi suportahan 'yan. Wala naman silang sinabing pababain or anything na pagbatikos para i-oust or patasikin ng presidente natin. Whatever nila sinabi 'yon. Bumabanat sila para i-criticize lang. Yung pag-criticize naman is is normal, legal 'yan sa ating saligang batas na wala namang problema sa pag-criticize. Unless kung sinasabi ni Pangulong Duterte na kailangan ng palitan yung Pangulo, kailangan ng pabagsakin yung gobyerno ito, medyo mali yun. Pero never sinabi ni Pangulong Duterte na palitan. Lagi niya sinasabi, suportahan natin si BBBM. Hanggang ipinasok niyo yung Ano? Ayoko na magmura, pwede? Ako na lang. Sa totoo lang, pwede mo ba pigilan nyo na ako magmura kasi ayoko talaga nagmumura eh. Ayoko na ho talaga nagpuputang ina. Ayoko na talaga. Hindi ko gusto yun. Nakakaano eh. Baka mamaya maano pa tayo eh. Pero nakakaano talaga eh. Nakaka-PI yung PI nyo. Kayo po ang gumawa ng gulo. Hindi si Pangulong Duterte. Kung hindi nyo pinasimulan niyang PI ninyo, People's Initiative. di sana hindi mapapa-PI kami. Put China. Dahil sa PI ninyo, ano People's yung PI? Initiative. Yung People's Initiative nyo. Na hindi naman People's Initiative, kung hindi TI. Tambaluslos Initiative. Hindi sana magulo tong bayan natin. Which is totoo. Nagsimula yung gulo na yan dahil dun sa pagpapapirma ng People's Initiative na sinasabi hindi raw kongreso yung nagpasimula niyan pero nabuko, project yan ng mga congressman na ginamit pa yung ayuda. Di po ba? May mga in-interview dyan na hindi nga daw nila alam kung ano yung pinipirma. Basta sinabi daw, ayuda raw yan, 1,500 or grocery yata yun. Pero ang pinakapunto ron, nagsinungaling sila. Congressman ang mga nagpakalat niyan. Sila yung nagsimula. Siyempre, hindi naman kikilos yan kung walang utos dong galing sa taas. Di po ba? Saan ba manggagaling yung budget? Siyempre, nasa taas. Sino ba yung head ng mga congressman? So, yun yung dyan, yun yung pinakapunot dulo ng gulong na yan. Kung bakit pati, di ba, lumala pa yung sagutan nitong Senado tsaka Kongreso dahil nga dahil sa People's Initiative. Tapos, tinatanggi pa nila na wala raw alam dito si Speaker pero eventually nalaman din nila sa hearing na may part doon na talagang alam ni Speaker Romualdez. Yun nangyayari dyan sa People's Initiative na yan. Lin Miyamoto, kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka.
yan, pag may mga ganyang request, binigbigyan natin yan. Parang stand-up comedian lang to. Oh, pag may mga request na ganyan. Pagkakalma lang, walang-wala yan. Kailangan may request. Naka sa tissue paper. Ganon. Hindi, totoo naman, di ba? Ito, totoo naman to. Ang ayos-ayos nung bansa natin eh. Di ba? Kahit to yung ibang mga vlogger, ang topic naman yung mga katiwalian lang, yung mga kaguluhan lamang sa society. Di ba? Yun lang man ang topic namin eh. Until isinaksak nyo yung lintik na PI na yan, na ginamit pa ang ayuda ng taong bayan, ayuda ng gobyerno para kumuha ng pirma. Sinong gumawa niyan? Si Pangulong Duterte ba? Si Pangulong Duterte ba nag-push ng PI na yan? Mga PI? Di ba kayo? Oh, nabuking yan eh. Booking na booking. Bakit kanyo? Kanino nagsimula yung pirma na grupo? Di ba sa bahay ni Tambaluslos? Di ba, itinanggi pa nga daw na ano eh, ang nag-imbita raw yung bisita mismo, hindi daw yung may-ari ng bahay. Eh, sino ba may-ari ng bahay? Si Romualdez. Tapos ang nag-imbata ng mga pupunta ron eh yung bisita lang. Di ba napakalaking kalokohan yun? Tapos malalaman pa rin na tapos nadulas pa nga yung Abad do, Attorney Abad, na nadulas siya na yung nga, alam nga daw ni Speaker yung plano nila. So doon pala makikita nyo na talagang nagsimula yung gulo sa mga congressman. Excuse. Especially dito sa Tambaluslos Initiative na sinasabi ni Banat Bay. 'Di ba? Doon nagsimula ang lahat. Hindi kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte pinagtatanggol niya lang kung ano yung tama, kung ano yung nakikita niyang mali. Wala naman sa sa konstitusyon na wala nang tandaan niyo pala. Si Pangulong Duterte, na siya ngayon, private citizen na siya ngayon. Hindi na siya public servant. So meron na siyang kalayaang magsalita na kung ano man yung gusto niya sabihin. Ito yung nakita niyang mali eh. Maling ginagawa ng Kongreso na nung una pa nga, di ba, sinasabi nga ni Pangulong Marcos na hindi nga daw niya prioridad yung pagbabago sa saligang batas. Tapos eventually, biglang all of a sudden, bigla na lang itong mga congressman magpapasok ng charter change. Samantalang yung kay Robin Padilla na very vocal siya na economic provision yung gusto niyang baguhin sa saligang batas, hindi nila sinusuportahan. Tapos biglang, eto sila ngayon, bilang naging pro na tsa-tsa sila na kailangang baguhin na yung konstitusyon para sa economic provision. Tapos yung nabalitaan pa nila Pangulong Duterte na merong isinisingit para dun sa terms extension. Parang gagamitin lang nila yung yung economic provision para may singit nila yung terms extension. Kasi diyan magagaling to mga congressman natin sa pagpasok ng mga insertion ng mga provision. Kaya nga ayaw nilang isama yung Senado para hindi mabuko yung mga pinapasok nilang mga extra provision. Siyempre sobrang dami ng mga nakasulat diyan. Talagang pag hindi mo binusisi, hindi nyo mapapansin na mayroon pala silang pinasok diyan para sa term extension na yan. Tandaan po ninyo, ang batas na ginagawa po diyan more on naka-general, hindi po specific. Parang ang lalabas yung kanya-kanya interpretasyon yan, tapos ibibigay nila sa Supreme Court hanggang sa mapapayag nila sa Supreme Court na talagang kailangan or yun yung ibig sabihin sa yung interest ng mga congressman yung papanigan. Di ba? Kaya ang hirap ng pagkatiwalaan nitong mga congressman na to. Sa bahay ni Tambaluslos yun eh. Hindi ko nga alam nalaman na ni Marcoleta, hindi pa nagsalita. Sabi ni Marcoleta, pag nalaman ko yan na ang nagsimula niyan, si Tamba, pagre-resigning ko siya, oy, Marcoleta, congressman! At tapang ka. O yan, dapat singilin nga natin dito si Marcoleta Diba? Parang ang tapang-tapang niya nung sinabi niya yon na kapag napatunayan niya raw na si Romualdez daw si Speaker daw yung may pakanan itong People's Initiative. Siya mismo daw yung mag-request na mag-resign na raw si Romualdez. Pero hanggang ngayon,
kitang-kita naman na talagang, yun nga, may ebidensya naman. Umamin na, nadulas na yung yung mga nagsasabing hindi raw kasama si Romualdez. Hanggang ngayon wala pang nalabas na statement or hindi pa pinag-resign ni Marcoleta itong si Speaker. Kaya dapat singilin to si Congressman Marcoleta Pa naman, pero inabangan ko yun. Hindi ka nagano. Hindi ka nagsalita. O, kalma uli, kalma. Ayan na, kalma. Sabi nino, sino? Wag niyo naman akong pagurin sa kalma nyo. Kalma, again niya. Kalma, kalma. O, at saka ayan, Baby Erico, boss, may nag-meet sa akin sa normal chat ko. Sino naman mag-meet? Baby Erico. Lalaki ata ito, Magkamali na akong bayit ito, O, Lorena, para sa ito. Oh, kalma. Baby, kalma. O, para na rin sa ito, Lisa Lumbaw. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Para sa inyo mga nagre-request. O, tuloy natin tong kabalastugan nitong mga congressman natin. Yun yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga Kayo nagdagdag. Umayos kayo. political tension. Nakasasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer. Wag kayong pakialamero. Kung Parang ibig sabihin ba, kailangan magpaliwanag sa inyo ni BP Sara bakit siya pupunta sa rally ng SMNI? Kailangan bang parang humingi muna ng approval si Vice President sa Kongreso? So parang lumalabas to, dinidiktahan niya na ang Vice President, dinidiktahan niyo na yung Presidente, o dinidiktahan niyo na yung taong bayan. So masyado ng masyado ng power tripping tong ginagawa nitong mga congressman na to. hindi nyo alam, panoorin nyo yung interview ko sa Politiko, in-explain ko dun. Anak naman kayo ng wewe. In-explain ko dun. Panood na lang kayo. A-upload ko yun dito pagkatapos ng live, panoorin nyo. Rally. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay president. Parang sip-sip naman tayo, ganon. Sip-sip naman tayo. Tsaka nang pakialam nila kung i-criticize si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos, separation of power kayo dyan. Wala kayong pakialam sa executive kasi legislative kayo. So ano naman pakialam nyo? Concern kayo na binabanatan si Pangulong Marcos o utos sa inyo dun galing sa taas na ipagtanggol yung pinsan niya? Yun lang napapansin kong yung sa tingin ni Banat Bay. Mawalang galang na walang galang. Mr. Congressman, panoorin mo po yung discussion ko about sa speech ni BP Sara Duterte kagahapon. Makikita mo doon ano yung sinabi ni Pangulong BP Duterte. BP Sara. Diba? Nandun naman hinimay natin yun isa-isa Hinimay natin kung ano yung sinabi ni, alam mo, ang sabi lang naman ni BP Sara Duterte, nandun siya to support SMNI, nandun siya, SMNI Freedom of Speech, nandun po siya to support Pastor Kibuloy, at the same time, sinabi niyang maganda na nailalabas ninyo ang inyong saloobin. Sinabi niya pa nga, matagal na ako sa politika, mula pa lang nun sa aking tatay, at napaka-importante na merong diskusyon na ganire. Iyan ang tinatawag na demokrasya. Tsaka kung panonoorin niyo yung interview ni BP Sara, wala siyang sinabi na against kay Pangulong Marcos. Wala siyang sinabi na i-oust o patalsikin or anything na pwedeng magpalala ng sitwasyon o mag-start ng parang revolusyon, parang ganon. Walang sinabi si BP Sara. So bakit dinadamay nitong congressman na to si BP Sara? Kumbaga parang kinwestiyon niya yung pagpunta ron ni BP Sara.
alam naman nilang magkaibigan si VP Sara at si Kibuloy. Tsaka yung pagsuporta naman niya is yung suporta lang naman na ipagtanggol yung freedom of speech. Tapos yung kay Kibuloy, wala naman siyang anything na sinabing hindi maganda kay Marcos. So ano yung pinagpuputok ng butsin nitong congressman na to? Gutin ko yung humirit ka ganina doon sa vlog ni Jay Guevara. Kasi may humirit doon na may sintu-sinto. Parang feeling ko tanso yung utak, mababaw. Sabi nung humirit doon na sa chat ni Jay Guevara, bakit ba kasi hindi na lang kayo mag-unite? Bakit na lang kayo puro anti-government, anti-anti? Alam mo kapatid, kung sino ka mang tanga ka, gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, maganda ang ganito sa ating bayan. Hindi naman po ibig sabihin may nagkikriticize, nanggugulo na. Pag hindi mo matarok yung kritisismo, iniisip mo na lang kaagad paninira o di kaya panggugulo. Hindi ganun ho yun. Okay? Kung hindi mo matarok, sabi nga, if you want to leave the heat, stay out of the fire. Hindi, walang ganun. Sabi nga, if you do not like the fire, stay out of the kitchen. Simple lang naman eh. Kung hindi... Parang sinabi ni Andrew sa kanta niya, di ba? If you cannot beat them, join them. Hindi ganun. So parang ang ibig sabihin lang naman, hindi naman ibig sabihin nagkikriticize ka sinisiraan mo na. Alam mo, yun yung problema nating mga Pilipino eh. Once na ang isang tao ay kinriticize ng ibang tao, tinitake nila yun as as negative. Tinitake nila yun as sinasabi nila na galit sa kanila or may something sa kanila. Pero mas maganda nung tingnan natin yung positive way nun eh. Kaya ka kinikriticize, ibig sabihin kasi may nakikita silang mali. Diba? Pwede mo naman tingnan yung sinasabi nila, kinikriticize nila, yun yung i-justify mo bakit ganun yung ginawa mo doon sa kinikriticize na para maintindihan bakit ganun yung naging action mo. Yun yung kagandahan ng may pagkikriticize di ba? Parang at least nakikita mo, oo nga no, baka may mali nga naman. Tingnan nga natin maigi. Ano ba yung pinaglalaban nila? Bakit kinikriticize sila ako sa gantong issue, sa gantong aksyon ko? Di ba? Yun yung pinaka problema natin mga Pilipino. Tinitake natin yung mga criticism na yan as negative. Hindi natin yan nakikita as positive. So, mas maganda yan, maging tayo dyan maging open tayo, maging neutral tayo, pakinggan natin, especially kung nasa gobyerno ka, mas pakinggan mo yung yung sigaw ng taong bayan kasi sila yung mas nakakaramdam ng ng mga aksyon na ginagawa nitong mga politiko natin. Yung mga kababayan natin maliliit, sila yung mas mas apektado diyan. Di po ba? Hindi naman yung mga nasa nakaposisyon yung mga apektuhan diyan ang ginagawang batas niya mostly para sa mga mahihirap natin So sila yung mas nakakaramdam. Kaya nga dapat i-take natin yung criticism as positive, hindi negative. Hindi mo matarok yung usaping ganon, yung mga kumukomento laban sa mga tiwali sa gobyerno, wag ka nang manood. Kung hindi kaya ng utak mo Alam mo, tayo ay makademokrasyang bansa. Yan ay protektado ng ating konstitusyon. Diba? Wala dapat batas o di kaya pipigil sa karapatan ng bawat Pilipino na magtipon-tipon, karapatan ng bawat Pilipino na sabihin nila ang kanilang gustong sabihin. Dahil ulit-ulitin natin, ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Kayo ay public servant laang. Yan yung problema sa ating mga politiko ngayon. Wala na sa utak nila yung kasabihang public servant sila, mga public public employee.
na dapat ang pinagsisilbihan nila yung taong bayan. Kaya nga 'di ba pag nangangandidato yung mga yan, tutulungan ko kayo para sa inyo yan. Para sa inyo yung gagawin nating batas, gagawa tayo para sa inyo lahat yan. So ibig sabihin, nanliligaw ka dahil gusto mo silang tulungan. Pero ang nangyayari niyan, yung mga politiko natin nasa ulo nila, hindi kami ang boss. Pag nakaupo na yan sa pwesto, sila na yung boss. Kailangan lumuhod na kayong lahat sa amin. 'Di ba? Hindi kami ang public servant dito. Kayo yung mga servant na mga may hirap, kayo yung maglingkod kasi yung perang kinukuha sa inyo, yan yung kinukuha pampasweldo sa amin. Yan yung kukurakutin namin. 'Di ba? Ganyan yung nangyayari eh. 'Di ba? Wala na, hindi na yung nangyayari lang yun no panahon ni Pangulong Duterte na talaga nagtatrabaho yung mga public official natin. Ngayon, para bumalik na uli talaga sa punto na ang mga hari ngayon ay yung mga nasa gobyerno. Kayo ay hindi mga boss o mga haring hindi magalaw diyan sa inyong upuan at ayaw bumaba. Kayo po ay aming servant. Kayo ho ay aming alalay para ayusin ang ating bayan. Huwag nga kayong nagmamagaling